Hi everyone! Welcome again to my channel. At ngayon guys ay gagawa ako ng arrangement dito sa ibabaw. So itong sa baba isusunod ko na lang sa next video ko. Pero ngayon dito muna tayo. Ayan. So ang itatanim ko dito ay mga donkey tail. Tapos haluan ko ng konting mga echeveria. Ayan. Ito yung ihalo ko. Ilagay ko sa aking donkey tail arrangement. Ayan. So nandito na si donkey tail. Ayan. Kung binabanggit to sa aking video guys na gusto ko tong i-cuttings. Kaya lang wala akong nakitang pot na gusto ko para sa kanila. So ngayon meron na akong nahanap dito sa paligid-ligid. Ayan, lalo na ito guys, oh. Gusto ko tong i-reset na. Ito lang yung tatanggalin ko, i-cuttings ko. Itong mga medyo fresh pa yung dahon. Kasi ito nagka-damage to nung summer. Ayan. So pumapangit na siya ng pumapangit. So ito, nag-cut na din ako dito dati. Mga bandang siguro last year na mga autumn din. Ayan. Nag-cut na ako. So yung kinat ko dito, galing dito ay nandito. Ayan. Ito sila. Ayan. So magka-cuttings tayo uli. Galing dito at dyan. Ayan. Para gawin nating donkey tail arrangement dito sa ibabaw. So ito isusunod na lang natin sa susunod ko pang video. Ayan. Dito muna tayo. So let's go! So una, lagyan natin ng ito, malaking pamis, mga mga large size na pamis. Ayan. Ayan, para yung lupa ay hindi lumabas doon sa butas. Ayan. Tapos meron na ako ditong potting mix. Ayan. So lagay na natin. Ganyan lang guys, and then unahin natin to si ayan, si Sirin. Napakaganda ng kanyang roots. So, ganyan lang guys. Ayan. So, yung baby niya, iharap natin dun sa bandang gilid. Ayan. Kasi dito yung harap. So, dito sa gilid natin, ilagay yung baby niya. Iharap natin yung baby niya. Ayan, dito banda. Ayan. Pwede na siya dyan. And then, ito si Dendrobium. Ayan. Lagay natin si Dendrobium dito sa gilid din. Tapos, itong si Peach Boy. Itong si Peach Boy, gusto ko siyang ilagay dito para pang-accent sa kanyang, ayan Kasi halos yung mga tip nila ay yung parang pabilog. So, ito, merong, patulis. Ayan, yung tip ni Peach Boy, patulis. So, ayan. Ayan lang guys. Ganyan, dito sa likod lang, banda. Ayan. Dagdagan natin ng lupa. So, ayan. So, ang ginamit ko nga pala ngayong, guys, ay may halong peat moss. Ayan, hinaluan ko ng peat moss. So, dito si Sabrim. Ayan, si Sabrim. So, ayan. And then, si Musan. Ayan, dito si Musan. Okay.
So mukhang marami lang yung ano guys, yung lupa. Pero pag nagdilig ka, katagalan yung lupa, bumababa dun sa ilalim. Nagko-compact kapag diniligan mo na at lalo na kapag sobrang tagal na yung lupa. Ayan. So next ay magka-cuttings tayo ng ano. Unahin natin tong itong ano dito. Ka-cuttings natin. So kapag humaba na siya, unti-unti din niyang maghahanging. So ganito din yung ginawa ko dati na ito siya. Tinusok ko lang din siya. Tapos nung pahaba na siya ng pahaba, naghahanging na siya. So hayaan nyo lang siya na tumatayo pa siya ngayon. Ayan. Napaka-crunchy ng kanyang dahon, guys. Ayan, ang bilis matanggal. Ayan, so ganyan lang guys kabilis, 'di ba? Madali lang. So, itong mga dahon, guys, ayan, ito, pwede nyo ito i-propagate. Ayan, ilagay nyo lang sa ibabaw ng lupa. Magkakaroon na siya ng baby. Ayan, malapit na. So, ito guys, hindi ko agad diligan to kasi mag-antay muna na ako ng mga ilang araw until matuyo tong pinagputulan natin dito. Ayan, hanggang matuyo yung pinagputulan natin. Siguro 7 days after na at diligan ko na siya. Pwede ko na sanang agad diligan to dahil ano naman sa amin, autumn naman, pwede ko siyang diligan agad. Pero ito kasing donkey tail na pinutol natin, pa siya, fresh pa yung pinagputulan natin. So, baka pumasok doon yung bacteria at magkaroon siya ng mga stem rot, diba? So, antayin muna natin mag-dry. Itong ating mga cuttings ng donkey tail, saka na natin siya diligan. Ayan. So, ganyan lang kadali, guys. So, itong maliliit lagay natin dito sa likodan kasi ito yung pang-palash. Ayan. Tapos, itong mga mahaba dito sa, hanggat maaari dito sa harapan banda. Yung tubo nila ay pahaba and then paikli, diba? Ayan.
So, ganyan lang guys. And then, meron akong tinanggal na Marcos dito sa gilid. Lagay natin si Marcos dito sa likuran. Ito yung harapan, tapos dito yung likod. So, dito natin lagay si Marcos. Ayan. So, ayan na guys. Finish na. So, ganyan lang. Ayan. So, ito yung harapan. So, dito siya banda lalaylay sa harap. Kasi dito sa baba, mayroon ako kasing itanim dito na mga echeveria din. So, para hindi siya makatabon doon sa echeveria sa baba. So, dito siya sa side banda. Ayan. Tapos, itong dahon, ayan. Mag-ano din tayo, mag-propagate tayo. Kahit hindi nyo na itusok, okay lang yan. Tutubo din yan. Ganyan. And then, tabunan ng konti. Ayan. So, ganyan lang guys. Tapos, yung ano ninyo nito, dilig ninyo, lalo na pag summer, spray nyo lang para mag-moist yung lupa. Ayan. So, kapag natuyo na siya, spray ko lang hanggang magkaroon na siya ng baby. So, kapag meron na siyang ugat, so, katulad na rin siya ng ibang halaman ko na diligan ko siya kapag tuyo na. Ayun. So, ganyan lang guys. Ayan. So, i-update ko kayo kung ano na yung mangyayari sa kanya. So, ito na yung hitsura guys. Ayan. Ayan. Ayan na yung ating ginawang arrangement ngayon. So, dito sa baba, ang ilagay ko dito ay yung mga echeveria ko kasi meron pa akong natirang konting echeveria, yung mga na-propagate ko na mga babies, dito ko ilagay. And ito, ayan, ito na yung hitsura niya. Ayan. Ayan, yung mga naghang nawala na. And then ito, ang gawin ko nito, ano ko sa bukid, itanim ko sa bukid para ma-eksperimentuhan ko kung ano yung magiging resulta niya, lalo na sa winter time kasi meron kaming frost and maselan siya sa frost. So, titingnan natin kung mag-survive ba siya doon sa bukid. Ayan. So, ayan lang guys. And thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe and like at i-share nyo na din. So, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo. Ayan. See you on my next video. Bye-bye. May butas.